Magandang hapon mga kababayan ko. Nais natin pag-usapan itong freedom of expression. Ang freedom of expression po ay makikita sa Article 3 ng ating Constitution, particular ang Section 4. So para hindi nyo makalimutan, just recall the 3/4 rule. Ang katawan ng tao, 3/4 na bahagi ay panay tubig. Ang ating mundo, 3/4 na paghati-hati ay tubig. So iyan ang 3/4 rule. Ang tubig, kahit pigilan mo man ang tubig, tataas yan ng ilog at babasagin ang kahit anong pinakamatibay na dam. At yan ay liligwas, papatayin ang lahat na nasa kanyang kalsada. Yan po ang tubig, yan din po ang freedom of expression na hindi pwedeng saklawan. Nakalagay po sa ating Section 3, Article 3, Section 4 ng ating Constitution na freedom of expression. Sabi ito, no law shall be passed. Walang batas na maaring maipasa abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the right to peaceably assemble, and the right to petition the government to redress the grievance. Ibig sabihin, ito po yung mga karapatang pantao na hindi pwedeng saklawan. Kahit sabihin pa nila na hindi pwedeng gumawa ng batas, kahit sabihin pa nila freedom of expression is not absolute. To me, it's absolute. Bakit? Yan lamang ang tanging paraan para yung mga galit na mga mamamayan ay lalabas yung kanilang galit at hindi na sila makipagpatayan. Basta mapakinggan mo lang sila. Ganon po ang kaisipan ng kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin. Sinasabi po sa ating Article 3 the Constitution, Section 4. Ulitin ko lang, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the right to peaceably assemble and the right to petition the government for grievance. These are the rights that cannot be regulated by any law, na hindi pwedeng saklawan, na lalagyan ng panuntunan kung paano papayagan ang tinatawag na kalayaan, paggaganap sa kalayaan ng pagpapahayag ng tao, pagsasalita, paglilimbag o di kaya pagpublish, press freedom, at kalayaan sa pagrarally, at kalayaan sa pagsusulat sa kahit anumang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang iyong mga reklamo. Ngayon, nakakahiya. Pinakamataas na batas sa ating bansa. Pero, mistula po ito ay tinatapakan. Natatapakan po ito nung panahon na sinuspende nila si Kiko Barsaga. At ang rason ay hindi daw siya karapat-dapat na maging congressman sa kanyang mga ginagawa. Ano ba ang kanyang ginawa? Usisain natin ang ginawa niya at ang sinasabi nila ay nagpo-post siya sa Facebook ng kung ano-ano at nakakahiya daw yun para sa Kongreso. Actually, kung titignan mo, susuriin natin mamaya, ano ba mga pinost niya sa Facebook? Yung pinost niya sa Facebook, pinakamatindi doon, ay ganito. Sinabi niya na pagbabalik niya sa House of Representatives ngayong February, actually February nakabalik na kahapon, ay magpi-privilege speech siya at i-expose niya si Enrique Razon na kinukurap ang mga congressman. Tapos itong mga congressman naman na kinutukoy niya kinukurap
ay napatunayan na laging kausap ni Enrique Razon sa loob ng Soler. May mga litratong lumabas at hindi pwedeng itatanggi. Kung ano man pinag-usapan nila, hindi natin maririnig kasi mga litrato lang yon. Pero nandun, nakipaglitrato si Razon sa habang kumakain sila ni Lacson at saka ni Tito Soto. Ibig sabihin ay kaibigan ni Razon, si Lacson at saka si Tito Soto. At laging kasama rin ni Razon sila nito ni Elry de la Villapuerte. Sino ba yung mga congressman sa Bicol? Lahat na, pati si mga congressman, karamihan kasama ni Ronnie Puno na isang sip-sip na congressman na dati ay kurap ito at siya po yung tinatawag na operator ni Gloria Macapagal Arroyo noong araw. Hindi ko alam kung mga taga-Antipolo, bakit binoto pa ito? Kailangan ikampanya ito sa sunod na eleksyon na hindi na mananalo. At namatay ang pinakaunang kurap sa Kongreso na si Acop, namatay siya. Ito ay sang-ayon sa pangarap o sa birthday wish ni Cara David. Nung pagkaihip niya ng birthday candle niya, sinasabi niya ang wish niya ay mamamatay na sana ang mga kurap. Yun, naunang namatay si Lacson, si Acop. Alam mo, grabe ang mga netizen. Talagang binuli ng husto si Acop kahit patay na. At walang nagawa ang kanyang pamilya, kundi parang magmamakaawa na lang. Parang sinasabi nila may karapatan sila na bibigyan sila ng tinatawag na paggalang dahil namatay na nga sila. Ladies and gentlemen, ang tanong ko, karapatan din ng tao na magreklamo. Kaya pinahayag nila. Iyan ay pagpapahayag ng damdamin na hindi sila sang-ayon sa ginawa ni Acop nung siya'y nabubuhay pa. Ang dami kaya na mga tauhan ni Acop dyan sa Antipolo kaya hindi siya natatalo. Lagi niya binibigyan ng mga pera, mga yan. At siyempre namumili ng boto. Parehas na sila niya ni Ronnie Puno. Actually, ang eleksyon ngayon sport game na lang, bigayan ng pera. Ang kalaban mo, nagbibigay din ng pera. Kung sino manalo, huwag na magreklamo yung natalo. Ganun po ang kalakaran sa ating bansa. So ngayon, ano ba, balikan natin kay ang unang sinabi ni Kiko Barsaga ay pagbalik niya, mag-privilege speech siya. At pag-privilege speech niya, ilatag niya lahat ng ebidensya laban kay Enrique Razon. Tapos, yung mga NUP na congressmen, kagaya kay Ronnie Puno at saka Rolando Valeriano na isang kurap. Ano bang pruweba na kurap ng isang congressman? Kung mataba siya. Yan. Kung pruweba yan na kurap siya. Di ba? Dati yan smuggler rin sa customs Ganon si Roland Valeriano. Niloko niya lang mga tao, mga taga Tondo Distrito. Ay, mga taga Distrito sa Tondo, Manila. Huwag nyo na iboto yan si Roland Valeriano. Kurakot numero 1 yan. Tapos, siyempre, ito naman sa Antipolo, huwag nyo na iboto si Ronaldo Puno. Kurakot yan. Ang kasama niya na si Brian Yamsuan, na naging congressman na rin ngayon ng Parañaque, yan po ang humawak ng pera ni Napoles na kukunin sa kanya ni Napoles pag nakalaya na si Napoles. Ganun po ang problema sa ating bayan. So, bayan ko, ibig sabihin po, tinatanggal mo sa ngalan ng pagiging disente. Dapat daw mga congressmen, mga disente magsasalita. Anhin mong disente kung kawatan. Disente magsasalita yan. Disente rin si Garjula magsalita, pero numero 1 kawatan. Pinakamayamang Batanggenyo na nagnanakaw mula sa flood control. 480 billion ang kabuang kontrata na kuha niyan. Ang style ni Edwin Garjula, pag nagnakaw, binibili niya ang mga kontrata, tsaka binibenta sa mga kontraktor. Kagaya dito, may kontrata na
Ang halaga ng kontrata, 100 million. Tapos ang bigayan dyan sa mga congressmen, yan ay kalakaran na sa kanila, baliwala lang sa kanila, hindi sila nahihiya. Magbentahan pa sila. Sabihin, kung alam ko, kikitain mo dyan 20%. Sabihin ni Garjola, bibigyan kita ng 10 million. Akin na lang yung kontrata mo. Ganun kung magbebenta, kung magbibilihan. Tapos, pag makuha na ni Garjola ang kontrata, ipagawa niya sa, ibenta niya sa kahit sinong kontraktor. Kontraktor din siya, pero binubuhay niya rin ang kapwa niya kontraktor. Ganun po siya. At kabuuan, 480 billion ang nakuha niya. Mahigit pa. So ngayon, ipakita ko sa inyo, itong mga ibang mga binabanggit, ano bang mga binabanggit ni, mga ginagawa, mga post ni Kiko Barsaga na nagagalit sila kay Kiko. Ito, dali May hanapin ko yung pinakamatindi. Pero anyway, ito matindi rin lahat daw ng post niya sa Facebook, nakakasira doon sa Kongreso. O ito isa sa post niya. Sabi niya, I will accept my expulsion from the House of Representatives on this condition that those involved in the flood control anomalies will face the same consequences. So gusto nyo lahat ng mga involved sa flood control dapat expel din. Number 1 niya si Congressman Edwin Garjola. Ang daming mga kontraktor na ang ganyan si Edvic Yap. Edvic Yap. Ito naman ang sulat niya ng misis niya kay Puno. Kala naman ni Congressman Puno ng Antipolo, ang laki ng ambag niya sa Pilipinas. May mga kilala akong iske na mas marami pang natulungan kaysa kanya. Grabe. Sabi niya, if I am to be killed fighting Enrique Razon, I want all of my money and property to go to stray animals. Hinambing niya sa mas maganda pa ang hayop kaysa kay Enrique Razon. Tigil nga muna tayo. Sino ba si Enrique Razon? Si Enrique Razon po ay siyang pinaka number 1 na pinakamayaman ngayon sa Pilipinas. Pero saan ba nanggaling ang yaman yan? Sa mga negosyo. Ang mga negosyo niya ay konektado sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi siya kikita kung hindi siya didikit sa gobyerno. Ano bang mga negosyo niya? Number 1, yung port, ICTSI. Hindi siya makakakuha ng kontrata sa ICTSI kung kontra niya ang gobyerno. Kaya, style naman sa gobyerno, kalakaran na yan, hindi na yan lihim. Nagbibigay ng pera para makakuha ng kontrata. Kaya maraming binigyan ng bribe yan si Enrique Razon. Kaya ibig sabihin, he bribes his way through para yumaman. Next, ang isa sa kilala na siya naman ang may-ari ng prangkesa, yung Maynilad. Binili niya Maynilad, majority sa kanya na. So, kumikita sa dyan. Ang mga pobreng mga tao na naninirahan araw-araw ay nagbabayad ng tubig. Sa akin, ang bayad ko dyan ay hindi bababa sa 1,500, 1,600 kada buwan. Sa tubig lang yan. O tapos, ang isa pang kinabubuhay niya na kailangan ng tulong ng gobyerno ay kinuha naman niyang prime waste infrastructure service, PWIS. Siya naman may-ari niyan. Tapos yung binaliw, siya napapatakbo niyan. Alakalain mo, paano na lang yun? Paano babayaran ni Razon ang mga mahigit 30 katao na namatay dyan sa binaliw landfill tragedy? O ano pa bang ibang kanya? Sa enerhiya, siyang number one na provider ng kuryente sa national grid. Ang dami niya kasi power plant na nakuha. Tapos sa Malampayak, nakuha niya naman kasi magaling siya kay Bongbong Marcos.
Tapos, meron pa siyang kasiguruduhan kasi nagiging interesado din naman, naka-interest yung Amerika na depensa ng Pilipinas laban sa China dahil nung lumabas yung malampaya na unlimited daw, na magkaroon ng malampaya gas field. Parang sa natural gas dun sa Russia na nagsusupply ng lahat ng gas na pangailangan sa buong Europe. Tapos, ano pang ibang niya? Sabi nga ni Libeste, si Rason ang nagkukontrol kung magkano presyo ng mga nagbebenta ng kuryente sa National Grid. At kontrolado niya yung Energy Regulatory Commission. Yan ang nangyayari. So, he is a very, very, very powerful, sabi na pagsasalita ni Libeste, na batang congressman. So, ano pa nga ba? Ito, pakinggan natin ang sukatan po ng paggalang mo. Dapat ginagalang natin ang lahat na nagsasalita. Masakit man sa damdamin, makasakit man pakinggan, dapat ginagalang. Ang sukatan kung gaano ka kagaling na tao ay kung kaya mo ba pakinggan ang mga tira na salita laban sa iyo. Ganun po ang sukatan kung ikaw ay maayos na lingkod bayan. So, siguro pakinggan natin siguro yung speech dito ni Kwan. Pinakamagandang ehemplo maipakita ko sa inyo ay yung speech ni ni Eli San Fernando na pinost din ni Kiko Barsaga sa kanyang Facebook account. Ito, pakinggan natin. Makapangyarihan. Respeto ng taong Ito, bayan sa ating institusyon. Freedom of speech. Ulitin natin. Suspinde kay Representative Barzaga ay hindi magpapanumbalik ng respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Freedom of speech, Madam Speaker, is not selective. Hindi ito pumipili ng kulay o paniniwala sa politika. San Fernando. Madam Speaker, kamanggagawa party list votes, no? Ang kalayaan po sa pagsasalita at pagpapahayag ng damdamin ay nag-a-apply kahit sa taong pinakaayaw natin. Kahit pakaalitan, kaaway o kinasusuklaman natin ng isang tao, hindi nito maaalis ang kanyang karapatang makapagsalita at ipahayag ang kanyang saloobin. Freedom of speech, Madam Speaker, is not selective. Hindi ito pumipili ng kulay o paniniwala sa politika. It is a constitutionally guaranteed and protected right. True, we must observe proper decorum. True, we, elected officials, Huwi na are internet. held to higher ethical standard. Totoo na dapat nirerespeto at pinoproteksyonan ang ating institusyon. Pero ako po ay naniniwala na ang muling pagsuspinde kay Representative Barzaga ay hindi magpapanumbalik ng respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Ang pagsuspinde Ikot-ikot pa sa naman. isang halal na opisyal ay hindi magpoprotekta, bagkus lalong magpapahina sa kongresong ito. The will of the electorate should always reign supreme. Si Representative Barzaga ang pinili ng mamamayan ng Dasmariñas. Kaya sila lang din ang may karapatan na magtanggal sa kanya. Hayaan po natin na ang mga taga Dasmariñas ang humusga, pumatol sa kanilang hinalal na kinatawan. So, yan Kamanggagawa, mga boss, kamanggagawa, ang hinalal. yan yung sinabi ni Kwan sa patungkol kay Kiko Barsaga. Maghanap tayo ng iba pa rito. Ang hinalal Isa rin, guys, kong banggitin na kinatawan. na tinitira ni Janet Garin na congresswoman ng Gimbal, Iloilo, si Kiko Barsaga, dahil daw parang binastos ni Kiko Barsaga yung kamatayan ng vice mayor na aksidente na nabaril. Ang sabi ni Kiko Barsaga doon, kailangan imbestigahan kasi yung pagkamatay ng vice mayor sa Gimbal o sa Ambambayan, Gimbal ba yun, ay dahil sa flood control. So, yan ang sinasabi ni Kiko Barsaga. Nagagalit doon si Janet Garin.
At ang tawag niya kay Janet Garin ay Dingbak siya Queen. At ang anak ni Janet Garin, ang tawag niya ay Dingbak siya Princess. Ito pala yung sinabi niya Itong sinabi niya na pag magbalik siya, magbibigay siya ng ebidensya laban kay Enrique Razon. Pero hindi na nagawa kasi sinuspindi na naman siya. Actually, sa ngayon nag-usap tayo, dalawang libel case na sinampa laban sa kanya. Galing kay Rory Puno at saka galing kay Rolando Valeriano. Pero sa dinami-dami nilang congressmen na kasapi sa NUP, bakit ang iba hindi nagsampa? Ang reklamo lamang nila ay napahiya daw yung NUP sapagkat sinabi ni Kiko na ang lahat ng NUP congressmen ay binigyan ng suhol ni Enrique Razon. Ito. Congressman Pono may file a case against me. It will only prove that he was bought by na binili na siya ni Enrique Razon. Yan. Sabi niya, I will be providing evidence to the NUP's bribery case in a speech in a Congress. Hindi pa siya naka-speech. Kaya hinarangan na naman siya. Kaya ang dahilan ng pagharang sa kanya, pa hindi makabalik, ay para hindi siya maka-privilege speech. Tinira niya rin si Vince Dizon. Sabi niya, Vince Dizon, DPWH spends more time conducting press con than actually working. Truly disappointing. The DPWH is hopeless. Ito naman, wala na nga mahuli si Marcos sa flood control. Ipakulong pa niya si Libiste. Anong klaseng utak ang presidente na yan? Ayan. Kaya ginawa lang paraan na patahimikin siya. Ngayon, ito yung bagong gumbursa ng ngayon. Si Eli San Fernando, si Kong Libiste, at saka si Kong Kiko. Kabataan. Yan. So, ngayon, ito ang natin. Ito yung sinasabi, ito yung nagsasabi na martial law sa ngayon na sinasabi ni Libiste dahil mismo yung si Colonel Audi Munggaw ay nagsalita lang na hindi na siya mag-support kay Bongbong, kinasuhan ng todo. Pati si Pukes ay kinasuhan din, retirado na siya. So, ganun po ang ating problema sa bahay natin ngayon. Bilisan mo. So, hanggang dyan na lang muna tayo at maraming salamat. Ako po ay nag-record na lang kasi mahinang-mahina internet ko. Hindi pwede ako mag-live. Maraming salamat po. Pakipasa niyo po ito.